sumagot na, Torre, walang kawala sa matinding resback ni VP Sara. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong mga pahayag ni VP Sara tungkol sa statement ni General Torre. Ayon, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na mga didinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si General Macanas. Syempre suportahan natin si General Macanas at ang The General's Viewpoint. Syempre huwag niyo kalimutang mag-subscribe and mag-follow para maging updated tayo sa mga vlogs and reactions na inilalabas ni General Macanas. Ipagpatuloy natin. By the way pala, si VP Sara nasa Paris. Pagkatapos niya sa Kuwait, dumiretso siya sa Paris para i-meet and greet ang mga kababayan nating OFWs doon, mga DDS Europe. Okay, so ito, in-interview siya tungkol sa pahayag ni General Torre na ang mga adictos daw ay mga pangit. So tinanong si VP Sara kung agree ba siya. O dito, nagkasundo silang dalawa sa wakas. Pakinggan natin na ating Vice President. Na pag-addict daw pangit. Naniniwala po ako dito kasi kayo po, ang ganda nyo po. Ibig sabihin, hindi kayo pangit. Hindi po kayo addict. Pero sa Malacanang, maraming pangit. Naniniwala po ba kayo na pag-addict ay pumapangit talaga? Okay lang, ma'am. Ang ganda. Ang ganda ng ating DP. Syempre. Unang-una, bago yung kakatawanan ha, unang-una, napakahalaga kasi ng drug test. Kasi, tinatanong natin yung kapasidad ng ating mga leaders na mag-isip at magdesisyon. Kapag nagdodroga ka, altered yung state of mind mo eh. So, paano natin napapanigurado na sakto yung mga desisyon or ikaw pa ba yung gumagawa ng mga desisyon? So, napakahalaga talaga ng drug test. Kasi it goes into the competency of the person in office. Kung pangit, malamang pangit talaga yung mga drug addict, no? Kasi buti lang, walang pangit dito ngayon. Sa totoo, no? Totoo talaga yung sinasabi nila, no? O dyan, medyo nagkasundo nga naman si VP Sara at si General Torres sa naging opinion nila tungkol sa mga adik. Totoo naman talaga na kapag ikaw nalulung ka sa masamang bisyo, magbabago ang itsura mo. Kalimitan talaga dyan, talagang papangit talaga ang itsura mo. Alam nyo kung bakit? Siyempre, babagsak ang katawan mo. Iba kasi yung pagbagsak ng katawan ng adik, no? Iba ang pagbagsak ng katawan nila sa taong nagda-diet. Oo, magkaiba yon, sobrang magkaiba. Iba yung hubog ng nagda-diet, iba yung hubog ng nag-a-addict. 'Di ba? Kasi sa nag-a-addict kasi, nakikita mo dyan unang-una is humuhumpak ang panga. Lumulubog ang panga. Pasensya na doon sa mga lubog ang panga. O baka naman isipin nyo, o baka pag may nakita kayo lubog ang panga, addict na. Meron din namang mga tao na talagang pinanganak na gano'n, na lubog ang panga. Pero iba, nag-iiba. Para silang natutuyot. Parang natutuyot yung mga nag-a-addict. Yung kulay nila nag-iiba, parang namumutla. Namumutla, iba. Hindi sila fresh tignan. Ganon yung nangyayari sa kanila. At saka parang nagmamature ang itsura, tumatanda ang itsura nila. Kasi minsan hindi mo na nakukuhang mag-ayos. O tatanungin nyo ako, bakit alam nyo yan? Bakit na alam mo yan? Hindi kasi. Nakikita ko yan. Diba? Sa lugar lang namin, napakaraming ganyan. Dati nakikita ko yung mga ganyan. Dati may nakita ako talaga, napaka-pogi, yung ganun. May mga pogi sila. Tapos nung mga nalulung sa ganyan, mga nag-iba na yung itsura. 'Di ba? Nakikita naman natin yung mga ibang dating artista, no, na nalulung sa ganyan. 'Di ba? Nag-iba na yung mga itsura nila.
Kaya kahit gaano kaganda ang naging hubog sa'yo, kung ikaw malululong ka dyan, talagang papangit ka talaga ng 100%. Ang masama dyan, kung nalulung ka dyan, ng pangit ka, mas papangit ka pa. Yun ang matindi ron. Kasi ang lakas makapagpatuyo yan eh. Matutuyot ka talaga dyan. Para kang inubusan ng dugo, parang sinipsip ka ng 3 vampira. Diba? Yung dugo mo parang sinipsip ng 3 vampira. Ganun yan. No? Kaya iba talaga yan sa taong nagda-diet. Kita nyo yung mga taong nagda-diet is fresh. Habang papayat sila ng papayat, fresh sila ng pa-fresh tignan. Diba? Kasi meron din naman, depende kasi sa tama yan eh. Kung anong tama na ng mga naggumagamit ng pinagbabawal na gamot eh. Depende sa tama nila yan. Kung ano ba ito, meron din namang palaayos sa sarili. Pero kahit sabihin natin na palaayos ka sa sarili, kung nag-a-addict ka, is wala pa rin. Hindi pa rin matatakpan ng make-up ang katauhan mo, yung panlabas mo. Kasi nga yung sinasabi ko kanina, natutuyot ka talaga, nag-iiba. At saka yung pisngi mo talaga is nagbabago talaga. At saka syempre yung utak mo nilalamo ng sistema. Nag-iiba ang utak mo, nag-iiba yung isip mo, at isa na dyan, yung pagiging tamang hinala. Yun talaga ang pinakamatindi sa mga taong nag-a-addict, yung tamang hinala. Kaya nga po, bufogi ng mga pulis dito eh, pero yung sa atin, no comment po. Kasi saan na ba ako? Malamang papangit ka talaga pag addict ka kasi, di ba yun, hindi ka kumakain ng maayos, hindi ka natutulog ng maayos. Yes. At wala nang laman yung utak at tiyan mo niyan eh. Kasi di ba, na lang yan, para kang zombie, para kang tulala lagi pag nagdodroga ka. Totoo yan, totoo yung sinasabi ni BP Sara. Lahat ng mga nag-a-addict, talagang hindi kumakain yan. Walang gana kumain yan. Hindi nagtutulog yan. Aabutin niya ng 1, 2, 3 araw na gising. 4 na araw na gising yan. Walang tulugan yan. Tapos yung iba naman pinipilit pumikit. Yung pinipilit nilang pumikit, pero yung diwa nila is gising na gising. 'Di ba? Tapos kung mawala yung tama nila, kahit na may mga nakakausap ako diyan na gano'n, kahit sundutan daw nila ng talagang kung talagang dumating na sa limitasyon yung katawan nila, na hindi na tinatanggap yung sinusundot nila, is talagang tinutulog nila. Ngayon, paggising na naman nila, gano'n na naman. Ilang araw na naman silang gising, ilang araw na namang hindi magkakakain kasi talagang wala ka raw gana kumain talaga dyan. Kaya nga gano'n ang nangyayari. 'Di ba? Kaya sinabi ko, iba talaga sa pagda-diet eh. Kasi sa pagda-diet, is may tamang tulog ka. Hindi ka kumakain masyado, pero may tamang tulog ka. Doon naman sa nag-a-addict ka, wala ka ng tulog, wala ka pang kain, mukha ka pang stress. 'Di ba? Ganun yan. Oo, kasi nangingiwi ka na. Kasi nga wala na vitamins and nutrients yung katawan mo. Kaya, totoo yan talaga. Ganun pala yun. Pag nangingiwi-ngiwi ka na, wala ng vitamins and nutrients. Si BP Sara, Sino yung nangingiwi-ngiwi? Pangit talaga yung mga adik, pangit talaga sila. Parang nag-interview sa kanya si Banat Bay. Nasa Paris din si Banat Bay, sumama. So, kayo, agree ba kayo? Mga adiktos, pangit. Ako, agree ako. May mga nakita na rin ako. Talagang payat. Hindi, tsaka hindi lang katauhan nila, hindi lang yung katawan ang nagbabago sa kanila. Pati yung pag-iisip nila. Talagang kapag gumamit ka ng pinagbabawal na gamot, ang utak mo, ang kinakain yan. Paliit ng paliit ang utak mo dyan. Kaya yung iba, nag-iiba yung ugali eh. Kaya minsan, di ba, hindi lang minsan, kadalasan napapanood natin, sino ang mga sangkot sa mga krimen? Yung mga taong ganyan, gumagamit ng pinagbabawal. Kasi, parang ang utak nila tuyot na. Iba na silang kumilos. Kahit nga sabihin natin, kahit ganong katino ang isang tao, once na pinasok yung masamang bisyo na yan, wala na, masisira na ang imahe niyan. Masisira na ang ulo niyan. Talagang hindi niya na makokontrol yung sarili niya.
Kasi bihira sa bisyong yan na ikaw yung magdadala. Ang kalimitan sa bisyong yan, yung bisyo ang nagdadala dun sa taong gumagamit. Kaya talaga nalululo. Yun. Kawawa naman sila. Okay, speaking of this addictos, may magandang nangyari sa Senado ngayong araw, ngayong hapon. Sinimulan na yung mandatory drug test para sa mga senador at ang kanilang mga empleyado. Tama. So ang nagpa-drug test kanina si Senator Tulfo, nauna na. I hope na susunod din yung mga iba hanggang lahat ng mga senador at kawani ng Senado makapag-drug test. At Tama yan. Kailangan talaga is yung mga nanunungkulan ay magpa-drug test. Diba? Yung mga natural na mamamayan nga, mga simpleng mamamayan lang kukuha ng ganito, trabaho, kukuha ng lisensya, kukuha ng ganyan, dumadaan sila sa drug test para maklaro na hindi sila addict. Diba? Maklaro na nasa katinuan silang pag-iisip. Katulad niyan, sa lingkod bayan, kailangan maklaro na matino din ang kanilang pag-iisip. Kasi kung hindi matino ang pag-iisip niyan, hindi makakapaglingkod ng maganda at puro illegal ang gagawin niyan. Diba? Kaya tama yan. Sa Senado, yung ginagawa ng mga senador na nagda-drug test na sila para patunayan sa buong sambayan ng Pilipino na yung binoto nila ay talagang malinis at walang bahid na ganun. Ayun naman ang kailangan ng mga tao, yung patunayan lang naman ng mga nanunungkulan yung sarili nila. Na eto kami. Diba? Eto kami, malinis kami. Kasi hindi ka pwedeng magsalita na ganito, puksain ng droga, puksain ng ganyan. Labanan natin ng ganyan, labanan natin ng ganito. Kung ikaw mismo sa sarili mo ay gumagamit ka. Diba? Ngayon, sila may karapatan silang magsalita kapag nag-negative na, ganyan, may karapatan ka ng magsalita. Diba? May karapatan ka lang, kayong mga humanda kayo. Diba? Yeah, tama yan. Hindi lang dyan sa Senado, sana sa ibang kawani pa ng gobyerno. Hindi lang dyan, lahat sana. No, lang lingkod bayan. Kasi kailangan ng mga tao ng matinong pamumuno. 'Di ba? Kailangan na sa katinoan ng pag-iisip. Kailangan talaga yung drug test na yan. Hindi dapat mawala yan. Sana ito tularan ng ibang mga ahensya or institusyon sa ating bansa. Napakaganda ito. O, kung magawa ng Senado, bakit hindi magawa ng Kamara? O kung nagawa ng Kamara, Senado, susunod na ba ang Malacanang? Ano sa tingin nyo? Ito, may magandang panukala. Kasi napakasimple lang naman yan Bakit pag drug test lang naman? Kung ayaw mo kasing magpa-drug test, ang ibig sabihin, meron kang tinatago. Kasi drug test lang naman. But kung alam mong wala kang ginagawa, kung alam mong matino ka, malinis ka, hindi ka matatakot sa drug test. Diba? Hindi ka matatakot. Talagang, sige ba? Kasi ka patutunayan mo yung sarili mo Yun ang importante ron. Si Senator Robin Padilla na kaunang drug test lahat ng kawani ng gobyerno, both elected and appointed, starting from the president down to the lowest government employee. Sang-ayon ba kayo nito? To me, magandang ito. Maganda yun. Kung maipasa sa Senado dahil maganda na ngayong sinimulan nila na drug testing ng mga senador, papayag siguro nito sa tingin ko Kasi matitino ang mga senador natin yan. Pero sa totoo lang meron pa rin mga nanunungkulan na tumututol sa drug testing. 'Di ba? Bakit naman sila tumututol? 'Di ba? Ayaw natin bigyan ng masamang kahulugan 'yon. Pero bakit nila tinututulan yung drug test? 'Di ba? Hindi dapat tutulan 'yan. Kung tututulan nila yung drug test,
eh di dapat hindi na rin magpa-drug test yung mga taong kukuha ng lisensya, kukuha ng trabaho, kukuha ng ganito, kukuha ng ganyan. 'Di ba? Kasi hindi pa pwedeng ipagawa nyo sa mga simpleng tao yung mga ganyang klasing bagay kung kayo mismo na nanunungkulan ay hindi nyo kayang gawin. 'Di ba? Pwede bang sabihin ng mga tao sa inyo, bakit ako magpapadrug test kung kayo ayaw nyo? 'Di ba? Ganun yan. Kailangan kayo mismo ang unang maging modelo. Kayo mismo ang unang kumilos. Gaya ng Senado. Kumikilos na sila, nagpapadrug test sila. Pinapakita nila sa sambayan ng Pilipino kung gaano silang kalinis. Pinapakita nila sa sambayan ng Pilipino na matino kami, wala kaming ganitong klaseng bisyo. Yun naman ang dapat. Hindi nyo pwedeng ipagawa sa mga simpleng tao, sa mga simpleng mamamayan, ang mga bagay na hindi nila kayang gawin kapag sila'y nasa posisyon. Sa Kamara, kung susuportahan nila ang ganitong panukala. Yun ang tanong. Alanganin ako. Lalo na sa Malacanang. Kasi allergic sila sa ano. Ang tagal na itong panawagan ng taong bayan na magpa-drug test na para matuldukan na yung issue. Oh, lalo na yung may mga issue sa ganyan. Mas maganda ipakita na nga nila magpa-drug test na para matapos na yung usapin na yan At least pag natapos na yung usapin na yan, wala na. 'Di ba? Hindi na para pag-usapan yan. Kasi hanggat tumatanggi, hanggat iniiwasan, lalong pag-iisipan. Wala daw Sino ba yung before election? Si Atty. Vic Rodriguez. Challenge niya ang Pangulo. Magpa-hair follicle test. Kasi nga, public office is a public trust. Yes, tama. Dahil may question, sa paggamit ng pinagbabawal na gamot, ang tanging paraan para matuldukan, magpa-hair follicle test. Yes. So, maganda gawin na yun. Wala pa rin. Kaya issue pa rin hanggang ngayon. No. Okay, so... Pero kung gagawin ni PBBM yun, mawawala na yung mga salitang yung mga binibintang sa kanyang bangag-bangag, ganyan. Mawawala yun kapag talagang napakita niya na, eto, 'di ba? Pumapayag ako. Tapos nag-negative siya, wala na. Wala na yun. 'Di ba? At least, syempre parang yung mga nagsasabi sa kanya na gano'n, matino naman pala to, wala naman palang ginagawa. 'Di ba parang gano'n? Mas maganda patunayan na na lang, ito para matapos na yung issue na yan. 'Di ba? Humahaba kasi yung issue na yan. Mas maganda yung gano'n. Ako sa mga comments Naniniwala po ako dito kasi Malu. Sundin. Malu. So, humihit-hit din ba si hindi ko na lang basahin dahil pangit din daw ang muka. Kati Arriba, yung mga loyalista nagsasabi, mga drug lord, yung mga Duterte, bakit ganun pa rin mga itsura nila, walang nagbago. Ngayon, sino naman nagkakalat ng fake news dito, basin nyo lang na itsura ni Duterte. Bakit? Kaya kapag nagko-comment ka, may mga taong nainis, so ibig sabihin yan, wala ng freedom of speech. Maria Luna, Hood. Si DOJ, may mga binanggit, ayoko lang ba? Dahil pangit daw mga mukha, mga opisyalis, kabinete, ayokong basahin. Wag iwas pusoy. Iwas pusoy tayo dyan, General. Baka mapusoy tayo dyan. Sa Lipuding, Kumar, tama si Sara. Tess Balyedo, yan ang... Baka naman isipin ng iba, no? Yung mga loko-loko, yung ibang gumagawa ng kalokohan, mamaya makakita ng pangit, sabihin, adik ko. Kaya ganun, no? Iba naman po ang talaga yung natural na pangit. Wala namang pangit na ginawa ang Diyos, Wala namang pangit, lahat naman ng tao may itsura. No, depende na lang kasi sa mga tao. Minsan kasi lalakas manlait. Pero meron naman talagang kalait-tait na nakakainis talaga, na talagang malalait mo. Gaya ni 'Di ba? Wala natin paggitin.
nangyari kaya bansa natin nasa kumunoy na. So mabuhay po kayo, BP Inday Sara. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas News Portal. At syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.